Bukod sa Sulu, nakatanggap din kahapon ng iba't ibang mga tulong ang ating mga kababayang magsasaka at mangingisda sa Leyte. Lubos naman ang kanilang pasasalamat, lalo't malaki ang naging epekto ng El Nino sa kanilang kabuhayan. Silipin yan sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Dahil sa El Nino phenomenon, malaki ang ikinalugi ni Alberto sa pagsasaka ng palay sa Leyte. Kwento niya, malaking dagok ito sa kanyang kabuhayan at kita. Malaki ang kawalan namin sapagkat wala kaming na-harvest. Yung iba may na-harvest man pero kunting-kunti lang talaga. Nagdulot ito ng kakulangan ng aming pangangailangan araw-araw sapagkat yun ang unang-una pinagkukunan namin ng source of income. Kaya para matulungan ang mga katulad ni Alberto, Eastern Visayas ang naging target ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pamamahagi ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Their Families o PAF program. Dito nakatanggap ng tig 10,000 pesos na cash assistance ang El Nino-affected farmers. Mula yan sa indemnity check na natanggap ng provincial government ng Leyte. Ayon sa aming mga datos, higit 23 milyong piso na pananim ang napinsala dito sa Region 8 na ikinalugi ng higit 500 magsasaka. Hindi sa Region 8 to. Ito is for the Leyte provinces, Biliran, Southern Leyte at saka Leyte. Kaya naman sa okasyong ito, minabuti ng inyong pamahalaan na bibisita sa inyo upang magbigay ng suporta na nakabangon kayo muli para sa inyong kabuhayan. Sa kabuuan, aabot sa 40 milyong pisong halaga ng financial aid ang naibigay na tulong ng gobyerno sa lokal na pamahalaan ng Leyte, kabilang na ang Southern Leyte at Biliran. Dagdag pa rito ang tig 5 kilong bigas sa lahat ng mga dumalo, 10,000 pesos mula sa DSWD para sa 1,000 beneficiaries, 6 na milyong pisong halaga ng tulong mula sa tupad program ng DOLE, higit 300,000 pisong halaga naman ng training funds para sa pagsasanay ng mga magsasaka na nais maging healthcare workers ang handog ng TESDA. Para naman po sa ating mga mangingisda, magbibigay ang BIFAR ng 30 bangka na dimotor, mga materyales at feeds para sa pag-aalaga ng bangus at tilapia at ilang kagamitan para sa pagpapalaki ng seaweeds naman. Mismo ang Pangulo rin ang nagbigay ng farm machinery and equipment para sa kooperatiba ng mga magsasaka kabilang na ang mga traktor na makatutulong sa kanilang pagsasaka. Laking pasalamat naman ng mga benepisyaryo sa Pangulo. Pero ito na ang pangunang step para makapagtanim kami ulit. Sana makapagbigay ng permanenteng tulong katulad ng permanenteng irigasyon para sa aming mga palayan. Lalo ng financial na binigay ngayon. Ngayon ako na. Malaking tulong ngayon ako nakatanggap na ganung financial eh. Kinilala din ng pamahalaang panlalawigan ng Leyte ang pagsisikap na ito ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Umiikot siya para harapin kayo at suklian yung suportang binigay ninyo sa nakaraan na eleksyon. Ang pag-ikot niya ay serbisyo. Tiniyak naman ng punong ehekutibo na mananatiling tutok ang pamahalaan sa pagpapalakas pa ng ilang infrastruktura na malaki ang epekto sa mga magsasaka, kabilang na ang farm-to-market roads at mga irigasyon. Kabilang na rin dito ang pagsasaayos ng Tacloban Airport na nagkakahalaga ng 2.5 bilyong piso. Hangad natin na sa pagdating ng 2026, matatapos na ito at magdadala ng mas maayos at mas mabilis na serbisyo sa ating mga kababayan. Tiniyak din ng punong ehekutibo ang pagpapaigting ng seguridad sa lugar sa pamamagitan ng pagdaragdag ng pwersa sa hanay ng pulisya at militar. Bukod sa probinsya ng Leyte, binisita rin ni Pangulong Marcos Jr. ang probinsya ng Samar. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.